Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So, ang pag-usapan natin mga kababayan ay wala na pong impeachment sa bansang Pilipinas. Yan po yung isang opinyon ng isang mambabatas na isa rin pong abogado tungkol po dito sa ginawa ng Supreme Court decision tungkol sa pagpabor sa impeachment case laban sa inyong tukmol at pusit na Bising Presidenteng Sara Tangengot Duterte. Okay, at ganun din po si Senator Ping Lacson. Nararapat na pong tawagin itong senador dahil siya po ay nanalo at ngayon po ay nasa 20th Congress na tayo. Tinawag niya po, may tawag siya sa mga mambabatas na pumalakpak, no? Yung mga kapwa niya mambabatas na pumalakpak doon sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo tungkol sa mga flood control ghost project ng mga ilang mambabatas, mga kababayan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong isang mambabatas at isa ring abogado na nagsasabi dito po sa balita dito po sa article ng advocates.omi.com, no more impeachment in the Philippines. Supreme Court ruling may set dangerous precedents. Sabi po ni mambabatas, Ito po, there will be no longer be any possibility of impeaching public officials in the Philippines, no? Yung mga impeachable officers po, base po yan sa 1987 Constitution, yung presidente, vice presidente, ombudsman, Supreme Court justices, at saka yung mga commissioning body, yung mga commission on election, commission on audit, at any commissioning body. Kasama po ang ombudsman dyan, unless the Supreme Court reconsider its recent decision nullifying the article of impeachment against your Vice President Pusit. This was the stark, ito daw po yung matinding pagbababala na inisyo ni House Committee on Public Accounts na si Representative Terry Ridon. In a statement, Ridon expressed concern that the High Court's ruling could create a precedent. Ito daw po yung pagsisimulan that weakens the constitutional process meant to hold top officials accountable. Kasi sila, impeachable officers din sila. So meaning, mahihirapan na rin na ma-impeach ang mga ito kasi sila ang nagbigay mismo, binago po ng ponente na yan na si Marvic Leonen kung paano magpasa at magproseso ng impeachment sa lower house. Binago po niya, no? Kumbaga, alam nyo na, niluto ng niluto, pinakulo ng pinakulo ni Escudero at ni Bongo at nang lumabas, pabor sa panlasa ni Tukmol Pusit Sara Duterte. He argued that if the Supreme Court continues to intervene in the internal proceedings of Congress, particularly on matters of critical as impeachment, it could effectively render the entire process meaningless. Correct. Kasi nga, binago Kumbaga, pahihirapan namin kayo na i-impeach kami. Ito ang bagong proseso. Kasi yung normal po, pag may nagpasa ng impeachment, tinanggap, no? Kailangan may initiation. Kailan na initiate sa HOR yung impeachment? The word initiation. Kaso ang gusto pala nung Marvic Leonen, dapat pagkatanggap mo, ayun na yon, initiation na. Doon na yon, nagsimula na, pagkahawak mo ng papel,
Okay na, initiated na yan. How many days? Dapat gato. Ayun, mga kababayan. Binago po talaga. No? Kaya marami po ang nagbigay ng mga komento at yung ibang mga nagkomento ay kinasuhan ng mga sip-sip na mga abogado na sinasabing guardians kami. O guardians daw sila kasi mga abogado siya. Bakit hindi ang magdemanda ang Supreme Court? Tapos ididemanda nyo sa Supreme Court? Ano yon? Lilitisin nila yung sariling kaso nila? Ito pa ang sabi ni Representative Terry Ridon. The power to impeach lies solely with Congress. Correct, as granted by the Constitution. If the court can ultimately void articles of impeachment before trial, then we are witnessing the erosion of one of our strongest institutional checks of abuse of power. Correct. Pinakialaman ng Supreme Court ang impeachment. Dapat, di ba, sabi sa Constitution, Article 11, Section 3, Paragraph 6, the Senate has the sole power to try and decide the impeachment case. Dito, pinanghimasukan, sabi nila. The article of impeachments against BP Duterte, which has been approved to committee and were awaiting deliberation in the House plenary, were recently declared by the Supreme Court on procedural grounds. Procedural grounds. The decision has drawn both support and criticism, with proponents calling it a necessary move to uphold legal standards and critics like Ridon warning of its long-term consequences. If this decision stands, Ridon added, it sends a message that no official can ever be held to account through impeachment, because any attempt can be stopped not by merit but by legal technicality. O technicality lang, o bawal na impeachment, wala na yan. Tapos pasa ulit, bawal na, legal lang. Kasi nagbigay ng bagong president itong ponente na ito. Okay? So yan po mga kababayan, no? Yung mga pabor, siyempre, pabor sa kanila yung desisyon, tuwang-tuwa po, dinidepend ang Supreme Court. Pero, yung mga former Supreme Court justices, sila mismo ang nagbigay ng mga, sabihin nating, dissenting opinion, na mali yung ginawang pagsusulat ni Marvic Leonen. Di ba? Naisahan kayo ni Marvic Leonen kasi nga po, ang sabi nga po nung isang journalist ng Vera Pals na si Montalban, prior to that, niluto na. Tapos na ang buto-buto, templado na. Di ba? Kaya ngayon, kung ito, maninindigan ng Supreme Court, wala na po, tanggalin nyo na po yung Article 11 sa Constitution, i-amend nyo na yan. Kung bagayan, kung hindi nyo pa i-amend yan, display lang yan, useless article sa Constitution. Kasi wala nang mapapanagot na mga impeachable officers, lalo na baka itong si Leonen nag-iisip na impeachable officers din kami. O kailangan, higpitan ko ang paggawa ng impeachment case doon sa House of Representatives. Di ba? Matalino talaga si Leonen. Sabi niya, kayong mga retired justices, sabi niya, matalino man ang matching na paglalangan din. Naiisahan din. Okay? Now, pasok naman tayo dito mga kababayan kay Senator Ping Lacson. Alam nyo naman to, fiscalizer. Ngayon, siya po yung mga nagbibigay ng pahayag tungkol dyan sa mga korupsyon. Sabi niya nga, 1 trillion ang nawala sa budget ng flood control na kinurap. Diba? Dati 600 billion lang, ngayon 1 trillion na. Pero hindi yan ang inaano ni Lacson. Meron po siyang maanghang na sinabi sa mga pumapalakpak na kapwa niya mambabatas doon sa sinabi ng Pangulo tungkol sa flood control. Siguro lahat naman kayo napanood yon. Nagpapalakpakan po sila. Akala mo mga malilinis ang mga hinayupak. Hindi natin alam di ba? Yung mga kontratista dyan sa mga proyekto ng gobyerno, sila rin. Ipinangalan lang yung kampanya sa mga kumpanya nila, mga company nila, sa mga kamag-anak nila. Pero sila pa rin ang mga stakeholders, sila pa rin ang nakaupo sa board of directors. Di ba? May affinity pa rin.
Kaya dapat bawal talaga ang mga kaanak o anumang lineage ng politiko na makihabilo, makikontrata sa gobyerno until 10th consanguinity. 10th degree consanguinity. Yan, para wala na talaga mga hayop eh. Sila rin yan pero pumapalakpak. Ano po ang sabi ni Senator Lacson sa politiko? Walang hiya! Lacson rips hypocrites, mga hipokrito who uploaded Marcos rebuke on flood graph. Ayan, palakpak pa kayo. Pero sabi ni Senator Lacson, mga walang hiya kayo, wala kayong karapatang pumalakpak dahil isa kayo sa mga yan. Senator Lacson took a jab at the shameless hypocrites who gave President Marcos a standing ovation during his Sports Zona tirade against corruption in flood control projects. Lacson said he hopes some lawmakers clapping were genuinely clean. Correct. Kung pumapalakpak kayo, dapat talagang wala kayong kinalaman dyan, hindi kayo nangurap, hindi lang sa flood control, lahat ng proyekto, lahat ng pondo ng gobyerno, but branded the rest as hypocrites, complicit in the graft they were pretending to condemn. Correct! Mga hipokrito, mga Pontius Pilato, hugas kamay pero makasalanan. Quote, I would like to think that the standing ovation during the President's Zona meant that there were still members of Congress whose hands remained unsoiled, meaning malinis, by grease money from the graft-ridden flood control projects. The others who also applauded were simply shameless hypocrites. Diba? Nakakahiya po. Ayan. Talagang mahiya naman kayo, pumapalakpak pa kayo, pero mga hypocrites naman pala kayo. Hindi ako nagsabi nyo na. Si Ping Lacson, sabi ni Ping Lacson, ako malakas din ang palakpak ko. Dahil alam ko, malinis ako. Hindi nga ako tumatanggap ng pork barrel, yung pidap-pidap na yan eh. Pero itong mga gunggong na ito, kitang-kita nyo, di ba? Most of them, tumayo, pumalakpak. Sure ba kayo lahat nung tumayo't pumalakpak doon ay hindi nakatanggap ng grease money? Hindi nakatanggap ng 5 duling na panunuhol? Sige nga. O kayo dyan, na mga pumalakpak, sige, almahan nyo. Almahan nyo itong si Ping Lacson. Isa man sa inyo, sabihin nyo, ako, Ping Lacson, ako, pumalakpak ako ng malakas dahil hindi ako nakatanggap ng anumang panunuhol. Hindi ako nangurap ng pondo ko. Ibinigay ko lahat sa constituents ko, pati sahod ko. Wala akong kinuhang pera na excess sa gobyerno sa pondo ko. Kung ano lang po yung natira sa sahod ko, yun na lang po yun. Malinis po ako. Ay papalakpakan kita. Sige, hinahamon natin silang lahat. Kayo po na mga mambabatas, whether senador o congressman, na pumalakpak, whether tumayo kayo o hindi, pero pumapalakpak kayo. Sige nga. Palagan nyo si Ping Lacson na hindi kayo walang hiya. Hindi kayo Poncio Pilato. Hindi kayo hypocrites. Panindigan nyo na yung palakpak nyo ay para sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Paano ako mahihiya? Hindi naman ako kurap. Sige, magbigay kayo ng statement. Diba? Hamunin natin sila. Sino sa inyo? Isa man lang. Para maniwala ako. Wag si Pampilo Lacson kasi umamin na siya eh. Isa ako sa pumalakpak pero alam ko, sinabi ko sa inyo, wala akong bahid ng korupsyon. O ngayon, meron pa bang isa o dalawa para paniwalaan ko kayo? Di ko naman kung baano kilala yan eh. O si ano ba? Si Jinky Luistro, pumalakpak ba? Si Janet Garin, pumalakpak ba? Si Sandro Marcos, pumalakpak ba? Si David Suarez, si Jude Asidre, yung mga young guns, pumalakpak ba kayo? O yung aming representante, J. Kong Hoon, pumalakpak ka ba? Ngayon, Representative J. Kong Hoon, tagaga po ako, representante ka namin, 1st District ng Zambales, pumalakpak ka ba? Pag pumalakpak ka, ngayon magbigay ka ng statement sa mga kapwa mo 1st District, mga nasasakupan mong 1st District, mula Olongapo, Castillejos, San Marcelino at Subic. Tama ba? San Marcelino sakop ng District 1? Hanggang Subic, sa bayan mong Subic. Sabihin mo sa amin, sabihin mo, magbigay ka ng statement na hindi po ako tumanggap ng 5 duling sa mga kontratista
Sa mga naglalabiyis, wala po akong kinuhang perang suhol sa kanila. Hindi rin po ako nangurap. Bagkus kung ano po yung binigay na pondo sa akin, inilaga ko dyan sa bayan na nasasakupan ko sa Zambales. Ayan ang der ko sa aming representante. Kung ikaw man ay pumalakpak nung sinabi ng Pangulo yan. Ngayon, kung hindi ka pumalakpak, bakit? O, di ba? Pasensya naman, Representative Kong Hun. Ha? Tagaga po ako eh. Born and raised. Ha? O, tagaga po ako. Ngayon, for transparency sake, masasabi mo ba yan? Can you give a statement? Para naman po maipagmalaki ka namin na mga nasasakupan mong unang distrito ng bayan ng Zambales na ang aming representante na si J. Kong Hun, malinis yan. Pinagsilbihan niya ng tama ang aming distrito. Di ba, Representative Kong Hun? O, wag kang magalit. Huwag kang magalit. Ikaw ang aming representante sa Kongreso. Dapat maging transparent ka and accountable ka. Tama, mali. O, kayo po, mga kababayan, po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.